Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maituturing ang Israel na isa sa pinakamalakas na bansa dahil na din sa dami ng napagdaanan nitong laban mula sa iba't ibang bansa at grupo na nasa paligid lamang ng bansang ito. Ang kanilang mga sundalo ay inatasan ng iisa lamang na misyon at yun ay ang hindi dapat sila matalo sa digmaan kahit paanong mangyari. Sa kasalukuyan ay tila nangingibabaw ngayon ang Israel Defense Forces o IDF sa laban nila kontra Hamas. Ito'y dahil na rin sa kanilang matibay na paninindigan sa kanilang sinabi noon na dudurugin nila ang Hamas. Sa unang 4 na dekada pa lamang ng pagiging isang bansa ng Israel, 9 na malalaking digmaan na ang kanilang kinasangkutan. Nakaramihan naman sa mga ito ay kanilang napagtagumpayan. Ang nangyayaring kaguluhan ngayon sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas ay mas nagpaangat pa sa reputasyon ng IDF at mas kinilala bilang may pinaka-epektibo at mahusay na puwersang militar sa buong mundo. Mula sa kanilang mga high-tech homemade na mga armas tulad na lamang ng Iron Dome na siyang pumipigil sa mga pag-atake mula sa himpapawid, ang Israel din ay isa sa mga naunang nakapag-develop ng mga combat drones, nag-deploy ng AI o Artificial Intelligence sa battlefield, nagpakawala ng missile sa space, nasa kanila din ang itinuturing na pinakamahusay na spy network, isa sa mga pinakaunang militar na hinayaan ng mga kababaihang sundalo na makipaglaban sa frontline at sa ngayon ay nasa proseso sila ng paggawa ng mga laser cannons. Halina't samahan niyo kung alamin kung bakit IDF ang itinuturing ngayon na pinakamahusay at epektibong militar sa buong mundo. Ang IDF o Israel Defense Forces ay binuo ni David Ben-Gurion, ang dating Prime Minister ng Israel na sa kanyang panunungkulan ay dumaan sa maraming digmaan ng Israel. Ang IDF ay orihinal na isang hiwalay na Jewish militia ng Israel. Hindi na lamang nagawang talunin noon ng IDF ang 7 malalakas na mga bansang Arabo, kundi sa kanilang pagkapanalo ay unti-unti din nilang napalakas ang kanilang mga sandata at puwersa na ang ganitong konsepto ay nagagamit pa rin nila hanggang sa ngayon. Halimbawa na lamang sa kanilang tangke, ang pagkakabuo ng kanilang Merkava tank ay kinikilala ng marami bilang isa sa pinakamagandang klase ng tangke sa buong mundo. Ang ulo sa likod nito ay si Talik, ang dating commander at tinuturing na bayani ng mga Israel noong 6 Days War na kung saan nakipaglaban ang Israel kontra sa bansang Egypt, Syria at Jordan. Noong panahong iyon ay nagkulang ang Pransya at Britanya sa pag-supply ng mga armas sa Israel. Kaya naman napilitan silang gumawa ng kanilang sariling mga sandata. Ang tangke na dinisenyong ito ni Talik ay may pangunahing features at yun ay ang panatilihing ligtas ang crew nito. Bukod sa mga pagsasanay ng mga crew kung paanong maniobrahin ng tangke, sinisiguro din na ang mga sasakay at mag-ooperate nito ay buhay pa sa susunod na mga araw. Pinoprotektahan ng tangking ito ang mga crew sa loob mula sa mga pagsabog. Meron din itong lihim na labasan na madaling gawing exit point ng mga crews at mas pinalaki din ang loob nito upang makapagsakay ng mas maraming mga sundalo. Ang mga baril nito ay nakadesenyo din para sa mga long distance sniping na karagdagang protection din sa mga crew nito. Ngayon ay mas pinahusay pa ang mga features ng tangking ito. Kung mapapansin ang mga tila bola at kadena nito sa gilid na isa palang proteksyon mula sa mga tama ng missile sa rocket. Meron din itong special plate na nagde-deflect ng mga paparating na rockets at ang kaha nito na ngayon ay marami na ang gumagaya. Sa kabuuan ay automated din ang tangke na ito. Nangangahulugan na ang mga crew nito sa loob ay hindi na kailangan na mano-manong hanapin ang mga paparating na missiles at rockets dahil ang mismong tangke na ang hahanap, makakasagap at syempre sisira sa mga ito. At ayon sa Israel Defense Forces ay nasa 95% ang hit rate nito. Ang bawat crew ng Merkava tank ay nagsusuot ngayon ng mga VR helmet na nagbibigay sa kanila ng 360-degree view sa labas ng tangke.
Gumagamit din ang tangke na ito ng artificial intelligence upang madali lamang sa kanila ang makipag-usap sa ibang unit sa battlefield. Maaari din itong ma-identify kung sino ang mga kalaban at sino ang kanilang mga kasama sa battlefield. Ang Merkava tank ay ang pinakamabigat na tangke sa buong mundo pero hindi ito inalintana ng Israel. Kahit na noon pa man, ang IDF ay hindi binuo para magsimula ng kaguluhan at digmaan pero dapat umano na sila ang tatapos dito. Noong unang araw pa lamang nang ito'y buuin ni Ben-Gurion, naging prioridad niya ang isang paninindigan na dapat ay hindi matatalo ang Israel sa anumang laban. Kaya naman gagawin nila ang lahat, mapanindigan lamang nila ito at ito nga ang nangyayari sa kasalukuyan. Kaya naman meron din silang mandatory conscription sa babae man o lalaki na kung saan nasa 24 na buwan ang minimum length of service at dekada na nakastandby bilang mga reserve personnel. Sila ay laging handang ipatawag sa oras ng magkaroon ng kaguluhan gaya na lamang ng nangyaring sorpresang pag-atake ng Hamas noong 7 ng Oktubre sa Israel. Sa loob lamang ng ilang araw, umabot agad sa 300,000 mga sundalo ang nakisama sa ginawang pagdepensa ng Israel laban sa Hamas. Ang combat roles o tungkulin ng bawat sundalo ay bukas sa kahit anong kasarian. Taong 2001, hindi pinahintulutan ng gobyerno ng Israel ang mga kababaihan na maging frontliners sa kaguluhan. Pero sa paglipas ng panahon, hinayaan na din ng IDF ang mga kababaihan na makipagsagupaan sa mga kalaban, kahalubilo ang mga kalalakihan. Sa ngayon, nasa 70% ng role ng isang sundalo ng IDF ay maaari na ding pasukin ng isang babae. Ang IDF sa kasalukuyan ay binubuo ng 4 na batalyon at ang Karakal Batalyon ang pinakaunang naitatag sa mga ito na sa kasalukuyan ay nasa 70% ng mga sundalo ng batalyon na ito ay mga kababaihan. Sa katunayan, 13 sa mga babaeng sundalo ng Karakal Batalyon ay nanguna noong sorpresang inatake ng Hamas ang Israel 7 ng Oktubre. Ilan lamang sa mga role ng isang miyembro ng IDF na hindi maaaring pasukin ng isang babae sa Armored, Heavy Infantry o Special Forces Unit na kung saan dito ay nagbubuhat sila ng mga mabibigat na bagay na maaaring makadisgrasya sa mga kababaihan. Subalit magkakaroon din naman ng mga Light Special Forces na para sa mga kababaihan sa taong 2025. Ang mas lalong nagpapalakas sa IDF ay ang infantry at armor nito na kung saan meron itong 2,000 at 500 mga tangke at 5,000 mga armored vehicles. Sa kabila ng pagiging maliit lamang ng IDF, ang nagiging lamang nila sa iba ay ang state-of-the-art na Air Force nito na kinikilalang pinakamalakas sa buong mundo ng Business Insider magazine noong taong 2014. Gamit ng Israel Air Force ang mga F-16 na mula sa bansang Amerika at ang kanilang mga nasa 100 mga F-35 stealth fighters. Kahit ang Navy ng Israel ay hinahangaan din ng marami na sa mga panahong ito, ang Navy ng Israel ang siyang pumigil sa Iran upang makapagpadala ng mga armas sa Gaza Strip na dinadaan sa karagatan. Ang pinakahuling alas ng Israel ay ang kanilang AMAN, ang Unconventional Military Intelligence Arm ng Israel, kasama ng Shin Bet na responsable sa domestic security at ng Mossad. Sa pinagsama-samang puwersa ng tatlong ito ay nababalaan nila ang mga posibleng pag-atake sa Israel at kilalang mga pinakamahuhusay sa buong mundo. Ang defense industry ng Israel ay kilala din sa mundo bilang pinaka-advance. Kung susumahin, nasa 150 mga defense company ang nag-ooperate sa bansa, pero ang namumukod tangi ay ang Israel Aerospace Industry at ito ang Rafael Arms and Development Authority at ang Elbit System. Sa tulong ng dalawang kumpanyang ito ay mas napaganda ng Israel ang kanilang mga Uzi, machine gun at nakagawa pa ng mga bandage na kung saan napipigilan nito ang pagdugo ng sugat na siya ring ginagamit ng bansang Estados Unidos. Bukod sa lahat ng aking nabanggit, isa pa ngayon sa pinakakilalang armas ng Israel ay ang kanilang Iron Dome na pinagtulungang gawin ng Rafael at ng Amerika. Ang Iron Dome ay isa sa mga pinaka-advanced air defense system sa buong mundo. Kasalukuyan ding tinatapos ng Israel ang kanilang Iron Beam na una ko na ding nabanggit sa mga nauna ko ng video. Sa ngayon, nakadepende din ng malaki ang IDF sa mga drones. Dinidevelop din ng IDF ang tinatawag nilang Smash 2000 rifle sight. Ito ay isang maliit na tila computer na inilalagay sa ibabaw ng isang rifle. Pinapadali nito ang pag-target sa mga malalayong kalaban na nais punteryahin. Nariyan din ang kanilang sharpshooter na mabisang nagpapabagsak ng mga drones.
Patuloy ngayong namamayagpag ang IDF at tila isang malaking inspirasyon sa marami. Sa kabila kasi ng kanilang limitadong resources ay marami na silang napatunayan at hanggang sa ngayon ay patuloy pa din ang pag-asenso ng puwersang ito na karamihan sa kanilang mga armas at taktika ay ginagawa at ginagaya na din ng maraming mga bansa. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!